Commercial model ang unang trabaho ni John Wayne Sase bago siya nakapasok sa ABS-CBN at naging miyembro ng Star Magic Talents. Napansin ang kanyang galing sa pag-acting nang magwagi siya bilang Best Child Actor sa pelikulang Dekada 70 sa Metro Manila Film Festival. Lumabas si John Wayne sa mga teleserye at naging regular na member ng Anime, isang dance group na lumalabas sa programang ASAP. Okay na sana ang takbo ng career ni John Wayne, subalit nagsimulang tumamlay ito dahil sa mga personal na isyong kanyang kinasangkutan. Huling lumabas si John Wayne sa Ang Probinsyano noong 2021. Looking good, ah. Ha? Umaga po. Kumusta ka? Sino kasama mo sa bahay na to? Kasama ko, lolo ko, tapos mga pamangkin kong babae, tapos tsahin, mga tsuhin. Ito, chay mo to. Hindi. Hindi. Taga dun siya, sa Ate Ampi. Oo. Ganyan lang talaga siya. Oo. Araw-araw. Oo. Mukhang bagong ligo si nanay eh. Meron po kasing dagat sa likod, kaya... Hindi nga. Doon, dagat, ilog. Hindi, wala po. So sa taas nito, diyan ka na natutulog? Hindi, dito po ako sa baba. Dalawa po kami nung aking pamangkin. Dito sa baba. Anong pinagkakitaan ni Lolo? Ang pamilya si Lolo, may edad na si Lolo, sa bahay na lang. Ano itong mga to? Mga tambak po. Tapos, binibenta nyo? Hindi po. Diyan lang, mga gamit po yung ilan po, mga laruan ng bata. Mga hindi na po kasi kasya dun sa bahay at Oo. hindi na rin ginagamit. So, diyan na lang po nilagay. Oo. Tapos itong mga sofa na to. Yan po is talagang upuan, tambay. Minsan po, diyan sila nagche-chess. Sila Lolo. Okay guys, kasama na natin John Wayne Sase. John Wayne, hello. Welcome to my YouTube channel. Kamusta ka na? Okay lang. Yan pa rin. Anong pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon, sir, wala eh. Wala akong trabaho eh. Talaga? Kasi wala rin manager. Oo. Ang huli ko, sir, yung kay Kuya Coco. Ano naging role mo doon? Role ko doon sa probinsyano. Kontrabida, syempre. Kalaban niya. Pinaka-contact niya ako sa isa sa mga staff niya kay Kuya Louie. Yun. Tapos na-contact naman ako. Oo. Sa Instagram. Tapos, gano'ng katagal ka nag-shoot sa, probinsyano? Almost 1 year din. Mga nasa 10 months din siguro. Tagal din, ha? Oo. Bakit di na naulit? Di na na-renew? Wala naman kasi talaga akong kontrata doon. Wala akong kontrata doon. So, tinulungan lang ako ni Kuya. And patapos na rin pala yung probinsyano noon. Parang ako na lang yata iniintay. So, yun. Nung natapos, siyempre gumawa siya ng Batang Quiapo. So, naisip namin na siyempre kaumpisa pa lang eh. Sana maalala niya ulit. So, open ka ngayon kung sakaling mapanood ni Coco to at kontakin ka ulit. Willing na willing ka. Kuya pa. Oo. Busy lang yan eh. Kaya, di ba? Matagal ba kayo magkakilala ni Coco bago ka kinuha? Hindi po. Doon pa lang. First time. Kamusta naman ang experience mo ron sa probinsyano? Okay lang po. Masaya. Ayun. Kulitan, ganyan. Di mo maiwasan yung minsan magkakaroon kayo ng pikunan dahil siyempre pagod kayo, ganyan. Pero kasama yun eh. Oo. Hindi naman palaging masaya, di ba? So, lock-in ba yun nung time na yun? Lock-in po. Kasi Kaya pala, medyo na pa nun yung COVID. Meron pang mga nakakalusot-lusot. Pero awa ng Diyos, sa lahat ng test ko doon, hindi ako nag-positive. Teka, nanonood si nanay sa likod. Nay! Sabi, okay lang ako. Ba't mo sa akin binibigyan? Hindi, ayos lang ako. Sige na, kainin mo na. Sino siya? Si Ate Amparo, taga-kapit bahay po namin. Sige po, ako na hindi. Mamaya na po. At bakit po basa kayo? May dagat po dun sa... Mahilig maligo si nanay. Oo. Kapit-bahay niya siya, bali. Opo, taga doon siya. Bata pa lang po ako, lagi na siyang nandito. Nung nabubuhay pa si Lola, opo. Hanggang sa tumanda ako, sige lang, busog ako. Sige na, kainin mo na yan. Para sa inyo yan, nay. Huwag niyo ibigay sa iba. Yan, ganyan lang siya naman. Minsan po, nagwawalis-walis dito. Opo, wala si naman po. Ilan taon na siya? Hindi ko lang po alam. Pero ako, maliit pa lang po ako. Nandito na po yan. Ganyan naman po siya. Kita nyo nga po ang buhay, yung mga ibang kasabay niya, may mga pera, lahat yun, wala na. Pero siya, nakita nyo naman, still alive and kicking. Saan siya natutulog? Meron naman po siyang tulugan. Tapos minsan po, kung abutin minsan sa kalsada, napapatulog na lang din. Wawa naman. Minsan nakikikain din sa inyo?
Pag kumakain po talaga kaming kasama po yan. Kasama na. Hindi po pwedeng hindi. Ang galing, ano? Ano pangalan niya? Amparo po. Amparo. Ate Ampi. Oo. So, maliit ka pa lang, nakita mo na si nanay. Opo, pupunta na po yan dito. Paano ka na-discover na artista? Discover, nung bata po kasi ako, mandalas ako sa mga commercial, ganyan. In-audition talaga ako. So, yun, hanggang sa napunta po ako ng Channel 2. Nag-umpisa ako sa mga Hira-Hiraya, Hiraya Manawari, Matinik, yung mga Apple-Apple, Once Upon a Time. Yan. Hanggang sa, nung nagkaka-edad po, nagpa-audition ng anime sa dance group, ganyan. Yun po. Nakakuha po kami nila Ray, nila Raver, nila Emma. Popular ka nung time na yon. May collab team ka ba noon? Nung panahon Wala na pa po, wala pa. Nung umpisa pa lang, wala pa po. Oo. Yun, kasabay din po nun yung movie na Dekada. So bilang isang artista, teka, tata muna si nanay. Nakatuwa naman siya, may bag pa siya eh. Shopping lang. Mukhang mamamasyal ka na ya. Dumating na daw yung Grab niya. Gumating na yung Grab. Kamusta naging buhay mo noon? Hindi ko pa kasi paano ba? Dahil siyempre bata ka nga. So, sa akin nun kasi, pag nagtrabaho ka, mabili mo lang kung ano yung, ako, mabili ko lang yung gusto kong sapatos. Bukod sa sponsor namin, meron kang sariling sapatos na talagang pang paglalabas kayo, yun yung gusto mong shoes, di ba? Yun yung gusto mong style, yun yung gusto mong ginagamit. So, okay na ako dun. Mabili mo yung gusto mong cup, okay na ako dun eh. Di ba? Yun lang kumbaga, yun lang yung kapalit ng pampahagod mo sa pagod, parang ganun. Kamusta naman nakita bilang isang batang artista? Okay. Kung sa kita lang, okay. Kung pag wala kang trabaho, wala ka syempre kikitain. Pero sino humahawak ng pera? Syempre, dahil minor pa ako nun, lahat naman kami, nasa mga magulang namin. Kasama mo ngayon ang magulang mo rito sa bahay? Sila lolo at lola po yun. Si Sila lolo na lang. naghahandle sa'yo? Si lola, sumalangat nawa. Laki kang ano? Laki ko lolo at lola. Nakilala mo ba mga magulang mo? Airpat ko hindi. Simula nung buhay ako, hindi ko pa nakita tatay ko. Hindi ko rin nga alam kung anong tunay na pangalan. Hindi ko rin, basta hindi ko alam kung sino siya. Nanay mo? Nanay ko. Anong kwento sa'yo ng nanay mo? Wala siya sa akin kinikwento eh. Pag tinatanong ko siya, hindi siya ayaw niya pag-usapan. May ilang beses ko nang siyang gumawa ng paraan para kausapin tungkol doon. Pero ang palaya-laya, ang palaya na Hermats. Foreigner kaya, tatay mo? Parang mukha kang foreigner eh. Siguro po. Ang pagkakaalam ko, parang sundalo yata tatay ko. Ewan ko Anong nationality? Parang gano'n nga po. Foreigner. Hindi niya kinikwento kung saan sila nakakilala? Wala, miski isa po. Yung love story nila, wala po. Wala. Talagang sadyang siya, tago. Wala siyang binibitawan ng mga kahit na konting man lang hint. Ayun po nag-alaga sa kanya noon. Maliit pa lang siya hanggang ngayon. Kami ng asawa po na namayapa na. Bali siya yung anak nyo, yung nanay. Nakakausap niyo po hanggang ngayon? Sa messenger lang. Messenger. Nagpapadala rin ng pera. Paminsan-minsan. Noong siya nung minor pa siya, pag may birthday siya, pinapadalahan siya. Alam niyo ba kung sino ang tatay? Hindi nung sinasabi. Hindi rin sinabi sa inyo. Pareho. No? Hindi niyo tinanong yung anak niyo kung sino. Sino ama ni John Wayne? Hindi ko tinatanong. Ayaw ko pakialaman. Tapos sa kanya manggaling, hindi sa amin. Naka-apekto ba sa iyo yun? Sa takbo ng mo? Pag-iisip mo na hindi mo nakilala yung tatay mo? Ginamit ko yun as mas lalo akong pinagtibay sa mga ganun. Pero syempre, bilang isang tao, hanggat nabubuhay ka, di ba? Or hanggat feeling ko naman, buhay pa siya, gusto ko rin makilala yung kabuuan ko. Gusto ko ring malaman o gusto ko ring matagpuan kung sino ba siya, kung tao ba siya, malay mo, hindi pala tao, di ba? Di ba? Gusto ko lang syempre, malaman yung... Asan ba nanay mo ngayon? Nasa States. Meron siyang sariling pamilya doon, may asawa siya, si Cliff. Siya doon, nagsusumba. Hindi ka sinubukan na dalhin sa US para doon ka tumira? Kasi nung bata ako, nag-artista pa ako noon, saka sinunod yung
sinunod yung apelido ko sa kila lola at lola eh. So parang sila yung lumalabas na magulang mo. Ganun. So baby pa lang ako, iniwan na ako sa kanila. Ayun. When was the last time you saw your mom? Siguro, sir, mga 8 years ago. 8 years ago? Mga ganun lang siya umuwi. Oo. Pero nagme-message siya sa'yo sa text? Oo, sa paminsan, nagkakausap Instagram? naman. Oo, minsan lang. Minsan. Mahirap kasing pero sabi ipilit nga yung- nila, hanggat buhay si nanay, hanggat buhay ka, syempre, nandun pa rin yung hope, di ba, na malay mo. Isang araw, makilala mo yung tatay mo. Sana. Oo. Sana. Pero, kasi, ako, syempre, medyo nagkaka-ano na rin, 33 na ako. No? Sa air match ko, nasa 50 plus na. So, ako, parang lalo na sa kalagayan ko, medyo hirap ako gumalaw pagdating sa ganyan. So, siya yung merong kakayahan talaga eh. Yeah. 'Di ba? So, re-respeto ko pa rin yung boundaries niya bilang air match kung yun yung decision niya. So, going back dun sa pag-aartista mo, si Lolo at si Lola, nag-handle ng career mo, paano mo napapakinabangan yung mga pinaghirapan mo kapag may kailangan kang bilhin? Nagsasabi lang ako kay Lolo. Oo. Oo, nagsasabi lang ako kay Lolo at Lola. Oo. Basta kaya naman. Bakit naman hindi? Oo. Ayun. Tsaka, mababaw lang naman kaligayahan ko. Sabi ko nga. Mga airsoft ng mga bata ko. Yan, ganyan. Balisong. Yan. Yan ang mga trip ko ng bata ko. Tsaka mga, yan, sombrero, sapatos. Okay na ako. So, dito sa lugar, sikat na sikat ka nun, syempre, di ba? Dahil batang artista ka eh. Oo, pag ABS-CBN eh. pag mag-aasap ako, ang ASAP device, ang live niyan is 11:45, ganyan, di ba? Naka-live niyan. Gigising ako ng mga 6 a.m. yan, lalabas ako dyan. Bukas na yung mga tindahan dyan. Minsan nakapaapa ako, nag-almusal ako dyan. Tabi ko yung, minsan wala pa akong t-shirt. Pupunta na ako ng rehearsal nun kasi syempre merong run-through sa stage. Tapos yun, diretso live. So, hindi ka nagbago yung ugali mo kahit na artista ka na, nakakapaglakad ka pa rin dito? Kasi taga dito ako eh. Taga dito ako. Kahit naman meron sadya namang mga tao na talagang susubukan yung pagkatao mo, wala namang hindi. Di ba? Paano? Paano Ibig sinusubukan? sabihin, nasa tao na yan eh. Kahit na kung ano yung magiging dating nila, kung ano yung dating mo sa kanila. Di ba? Merong mga tao na sasabihin, yumabang ka. Kumbaga, may masabi lang ba? Oo. So, pinapabayaan mo na lang? Hindi, kasama naman sa buhay. Hindi mo na naman mawawala yan. Ano mga memories mo dito sa lugar na to? Memories dati sir, pag mga piyesta dito, nag-uso pa yung mga palayok, yung mga boxing, agawang buko. Oo sir, tsaka talagang dito kami naglalaro, tatakbuhan. Ito, kanal pa yan eh. Ngayon kasi, ang mga bata, internet na eh, di ba? Cellphone na lang ang nilalaro. Kami nun, may mga palo sebo pa. Block 1, 2, 3, opo. Naabutan mo pa yung panahon na may mga laro-laro sa kalsada. Opo, tsaka mga gantong oras, pagkakakain na, tapos kaliligo mo lang, siyempre pag naglaro kayo, tapos pauwi kayo, putikan na kayo, si Lola nakaganyan na dyan, may hawak ng... Ikaw, iniisip mo na kung paano ka crossover para makapasok ng hindi ka na tinatamaan ng palo. Ito, mga basketball court pa eh, no? Nagpa-basketball ka rin? Sir, matagal na yan. Ano kami dito, naglumabang kami ng championship dyan, ng mga bata kami. Oo. Ito, tindahan. Ito, kilala mo, si nanay. Opo naman. Ano ho pagkakakilala nyo sa kanya? Labas ka na, labas ka na. Durukot po. Joke. Hello. Mabait pa daw, mabait, ha? Oo. Lalo na nung kabataan niya, di ba? Sikat na sikat to noon. Oh. Halika. May tatanong yata sa'yo si nanay. Yes po. Anong gusto mo tanong kay John Wayne? Okay na ba buhay mo ngayon? Ayos lang naman po. Oo, yung mga nakaraan, kalimutan na yun. Ang susunod na panahon, yung susunod na timingala ka lang, ibibigay sa'yo. Salamat po. Magkakakalimot. Maging mabait ka, alisin mo na yung nakaraan. Balikan natin yung susunod na panahon. Sige po. I wish ko na maging maayos ang buhay mo. Salamat po. Ito, tapik ng isang nanay na nagmamahal. I love you. Nakarama talaga. I love you. Marami nagmamahal sa iyo. Huwag mo yung nagmamahal sa iyo. Magiging madadown ka. Ayaw noon. Unang-una kami magdaramdam.
yung mga nagmamahal sa'yo. Okay po. Sinayan mo kasi, Opo. pero hindi pa tapos ang lahat. Lalabat. Kaya pa. Salamat po. Bumangon. Kaya pa. Oo. At katulong ni Mr. Julius Babab. Yes po. Oo, magpasalamat ka kay Julius. Okay. Binigyan ka ng isang araw na mapagpala. Maraming salamat. Thank you po. po. Thank you po, Ano thank po you. pangalan nyo, Nay? Leonora. Leonora. Oo. Wala naman ako utang sa'yo na, no? Wala. Pero kilala kita. Opo. Dahil taga rito rin ako, kapalapit sa Oo nga po. baryo mo. Lumaki dito to eh. So, di ba? Salamat po. Nakita nyo yung paglaki niya. Sayangin ang panahon mo. Opo. May mahaba pa, lalakarin mo ha. Ah. Mahaba pa lalakbayin Opo. mo. Di ba? Salamat po. Mahaba. Salamat po. Thank you, Nay. Tapik ng isang Salamat nanay po. na, Opo. I love you. Tol. Masing. Ah, Nakakatuwa naman dito sa lugar niyo. Iba, bata pa lang ako, doon ang tindahan nila. Pagka nagluluto yan, hindi naman sila titinda ng pagkain. Sabi ko, na yung bango nun ah. Oh, liga, bumalik ka. Sabi niya, bakit? Pag yung pala, pinaglalagay ako sa plastic niya ng pagkain. Hindi ba kayo naging mag-boyfriend, mag-girlfriend ni Maha? Ayun. Salvador? Ayun, sir. Hindi kaya mawala na ako bukas na. Nakaraan naman to. Nakaraan, di ba? Kumbaga part of so naging kayo noon. Si Madge ay isa sa pinaka naging importanteng tao sa buhay ko. Pinakamahalaga ba? Daming maliligaw nun. Sobrang dami. Pag pupunta ako sa kanila, may mga dumarating pang mga nanliligaw. Oo. Siyempre, para respeto lang din. Oo. Kahit na hindi naman kami. So, dahil siyempre kami yung mag-love team. So, nagkakaroon kami ng bonding sa isa't isa. Para respeto lang din, medyo nagtatago ako. Para pinakain ko yung chocolates nila. Ayun na po. How long kayo naging together? Hindi ko na po matandaan, sir. Pero minahal mo siya nung time na yon. Sir, bakit yun? Hindi nga talaga ako Part of growing up. Diba? Part of growing up. Opo eh. Basta alam ko lang kung sino yung mga nagdadala ng pagkain pag di masarap. Sasabihin ko sa kanya, huwag ko nang pababaligay nyo na. Sino pa mga nakapartner mo doon? Si Miss Erich din po. Erich, oo. Nakagawa ba kayo ng movie or teleserye? Pintakasi po. Pintakasi tsaka About Your Love. I'm sure nag-enjoy ka doon sa sa buhay mo bilang isang artista. Opo naman. Kaya nga po dun sa probinsyano, sinabi ko talaga na hindi ko ipamumuka, patutunayan ko. Oo. Meron ka pang tinatago sa loob na hindi mo na ilalabas na kasi talent na kinakailangan makita ng mga tao. Kasi pag pumunta ka dun sa trabaho mo bilang artista, magsasawa ka eh. Talaga? Oo. Pag artista ka lang lagi. Oo. Ako, gusto ko, pag pupunta ako dun sa trabaho ko, lalo na itong huli na pagbalik ko sa probinsyano, bilang aktor, alam niyo po yan. Kasi yun yung forte ko eh. Oo. Hindi lang artista, kundi aktor. Yan ang gusto mo. At gusto mo pang i-improve yun sa mga darating Gusto ko na pa po panahon. na marami pang matutunan kasi wala pa ako sa... Ako, alam ko, wala pa eh. Oo. Hindi pa dun eh. Di ba? Paano ka ba nahinto sa pag-artista? Kung ano rin po nangyari sa akin na lihes, nawala rin sa... Siguro napagod din. Nung nawala rin si Lola, ayan, nagkasabay-sabay na. Nawala ng pakialam. Parang naging tirang bahala na lang. Sige, kahit ano na. Hindi ka nang hinayang doon sa mga pinanggalingan mo. Yung panghihinayang, sir, nandiyan yan. Pero parang lalo ko lang pabibigatin yung sarili ko pag iniisip ko eh. Baga, tapos na yun. Kung baga, okay na yun. May natutunan man o wala. Diba? Ano yung sabihin ng mga tattoo na yan? Ito po, sir, panahon pa yata ng pintakasi to. I am dance, I am hip-hop, I am. Kasama ko nun yung mga Philippine All-Stars. Oo. Sila Jeremiah, yes. Ito po yan. So dancer ka talaga? Opo. Ngayon ba, sumasayaw ka pa rin? Hindi na po, pero... O kaya pa? Pero nasa po, opo, kaya pa naman. Meron naman pong, may practice naman eh. Meron rehearsal eh. Ito. Ano yan? God is greater than highs and lows. Tapos ito, love. Nakabaliktad na heart yan eh. Parang self-love yan eh. Love. Tapos, wala pa, blank pa lang eh. Kung sino yung mapapangasawa ko, makakasama ko habang buhay, di doon ko ilalagay. Lakas. Di ba? Sa gilid, ano yung nandyan sa ano? Ano ibig sabihin ng tattoo dyan?
Saan po? Yan. May tattoo ba ako dyan? Hindi ko... to. Ano yan? Nothing is as easy as it looks. Okay. Meron pala ako dito, hindi ko na pumaanal. Ang dami mo. Ano po eh? Nakatago pa nga iba. Ang naka-apekto talaga sa karir mo is yung yung paggamit mo ng drugs. Yes, sir. Pero... Oo. Paano ka ba na-introduce doon? Kung saan, sir. Dala rin ng... Paano ba? Kasi sira ako sa love, sir. Pag-ibig. Oo, sira ako dyan eh. Oo. And... Ayan, siguro dahil... kapilyuhan na rin. So, ayan. Nasubukan din. Kung ano-ano. Hanggang sa... Nadala mo na sa trabaho, napabayaan mo na yung ganito, ganyan. Nalilate ka na. Ayan. Di ka na... Pareho kayo ng kwento eh. Ganyan ang mga kwento sa akin ng mga artista na, alam mo na, yung gumamit, nalisal landas, nakaka-apekto sa trabaho. Pero bakit hindi nyo nababago? Like ikaw, bakit hindi mo na sabi sa sarili mo na itigil at mag-focus na lang sa pag-artista? Mahirap pag gawin yun. Wala pa ako sa nun, sir eh. Wala pa ako dun sa... Yung utak ko, hindi pa dun sa itigil eh. Oo. Parang sa sarili ko nun, kaya ko. Alam mo yun, yung bang, sige, kaya ko siya, isasabay ko siya sa trabaho, ganito, ganyan. Pero wala eh, wala talaga mananalo dun eh. Ano yung pinaka-grabing epekto dito sa trabaho na hindi mo makalimutan? Yung di ka magising. Nag-script reading kayo, nakakatulog ka, nakatayo ka, nakatutulog ka. Alam mo yun, mababato ka talaga ng script ng director. Oo. So hindi ka na nakakapag-shoot na maayos? Nakakapag-shoot naman, pero kasi puyat ka lagi, ganyan. Tapos yung build ng katawan mo nagbabago. Tapos wala, kahit anong reaction mo, deads yung... Hindi mo na naisip na iba yung trabaho, saka dapat talikuran ko to dahil mas gusto ko yung trabaho. Walang ganun na pumapasok sa isip mo. Walang ganun. Walang ganun, sir. What does it do to you yung paggamit? Pag chemical talaga eh. Pag chemical ang yumari sa'yo, ayun ang talaga naging bisyo mo, talagang lalo na sinabayan mo sa trabaho. Tsaka lalo na pag may problema ka. Hindi siya talaga, alam mo yun. Anong hindi siya? Hindi siya nakakatulong talaga. Yun nga eh. Oo. What does it do to you na parang alam mo na nga na hindi siya nakakatulong pero gusto mo pa rin gawin? Bakit gano'n? Yun din yung nagpatalas ng ko. Alam mo yun, sir. May para sa akin, meron ding naitulong pero mas marami yung mas sa kanya nakapinsala. Pero katwiran ko, sir, pag ayoko na eh. Pag tinalikuran ko ng isang bagsak, tinalikuran ko na isang bagsak. Pero pagka nandun ulit ako, talagang nandun ulit ako. Ayun. Saka dun lang din nare-relieve, ganyan. Yung magaling akong magsalita na ganyan, pero hirap akong may apply sa sarili ko. Oo. Ano ba yung bagay na na gusto mo makalimutan kaya mo ginagawa yun? Is it more of yung nangyari sa pamilya mo? Gano'n? Hindi mo naman siya makakalimutan eh. Alam mo yun? Pero parang sa akin, parang hanggang sa mamanhid ka na lang, hindi ka na tinatablan. Manhid na walang nararamdaman? Parang ganun na, ewan ko, hindi na ako parang sa akin, anong klaseng pain pa ba ang dapat na, parang wala na naman eh. Okay lang ako. Masaya ka ba sa ganun? Sa ganun klaseng buhay na gumagamit? Hindi, sir. Hindi talaga. Oo, hindi talaga. Are you at this point, John Wayne, ng buhay mo na kailangan mo ng tulong para mas paayos yung buhay mo? Bakit? Nakapag-rehab ka na ba dati? Sa sa Anti-Drugs Council of Pasig, sa may parang shelter nila sa may ADCAP. 16 days, mga ganyan. Tapos na-release din ako. Bakit ayaw mo ron? Sir, kasi iba't iba rin yung takbo ng utak nung nandun. Okay sana dun, madidetox ka lahat, mawawala talaga sa sistema mo. Pero para sa akin, mas kaya ko ng self-rehab. Kaya ko nung i-rehab yung sarili ko. May mga pinagdadaanan lang din ako na hindi ko lang din pwedeng mabanggit dito. Alam mo yun. Kaya, paminsan hindi ko rin alam kung ano yung sasagot ko sa'yo, sir. Oo eh. Saka hindi naman ako nananakit ng basta-basta nang wala namang malalim na pinag-ugatan o ng dahilan. Basta, ako kasi pag
parang touch move lang din eh. Oo, oo. Oo. Yeah. Kung pagka alam ko naman na nasa tama ako, kahit saan tayo magdating, nasa tama ako. Hindi ko talaga ibabali yan. Ngayon, pag mali ako, edi magsusorry. Ano yun, sir? Okay, that's good. Yung Tukhang, nasa watchlist po. Opo. Paano mo nalaman na nandun ka? Hindi po, pumirma talaga ako sa watchlist. Tapos meron po sila kasing program na parang every Sunday. Na, kaya lang po kasi umuwi ako ng probinsya namin sa Marinduque kasi po ako. Papunta ako ng Batangas nun eh. Kaliligo ko lang. Tapos, yung pinsan ko tsaka yung kaibigan niya, nandyan sila sa may parang sakayan, sa may rotonda kung tawagin. So ako naman, dumating ako, kararating ko lang. Inabutan ko pa sila ng yosi, nag-yosi kami tatlo. Hindi pa naubos yung yosi namin. Ito na kagad yung mga 4 na motor yata, tapos lahat bumaba po. Basta yun lang eh. Yun lang yung huling-huling na naalala ko. Sabay, pumutok. Yung unang 30 po, tinamaan ako. Tapos naubos yung tao eh. Pagtingin ko, 2 na lang kami. Yun. Silang 2 na yung nag-ano. Tapos tinignan lang ako na sabi sa akin, ikaw, hindi ako nakapagsalita. Nakabagsak ako. Tapos pagtayo ko, sabi sa akin nung isang nakatayo doon, si Bat! Ba't ka na Takas ka. Oh, pero hindi kaagad ako nakatakbo. Tama Oo, dahil tinakpan ko lang yung, sabi ko lang, sir, bakit po sir? Tapos intersection yun, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So tumawid ako, yun, nag-jogging ako ng konti. Hanggang saan hindi pa nga ako umuwi dito, umuwi pa ako dyan sa kapitbahay dahil hindi kami okay nila lolo ng mga panahon na yun eh. Dahil, sabi ko, huwag kayo maingay ha. Huwag yung sabihin, may tama ako dito. Pinakikiramdaman ko sir. Mainit na yung buong likod ko eh. Parang pasok yata to. Pag ginaganong ko, nararamdaman ko, pumapasok ang ganito. Ang lumalabas na lang po sa akin, parang slimy na liquid na hindi mo maintindihan. Medyo madilaw-dilaw, ganyan. Tapos konti na lang, kidney ko na. Kasi konti na lang talaga. Kung tinamahan daw yun, hindi tayo magkakaharap ngayon siguro. No, sinugod po ako sa ospital. 5 days ako doon, ganyan. May kasama ka ba nung nangyari yun? Meron ba silang... Meron sir. Yung nandun na talaga yun kasi nag-ano sila eh. Kasama mo sila? Taga dito rin po yun. Kaya nga magkasama kayo? Hindi po, nandun na sila. Nandun lang sila? Kasi nagtatawag sila ng jeep, yung barker sila ng Pasig, Marikina, Pasig, Marikina. Tapos? Opo, tropa yun ng pinsan ko. Tapos ako naman dumating. Pumasok ng 7-Eleven, tapos bumalik ulit sa kanila kasi nasa shed sila eh. So, umuulan, bigla pong bumuhos yung malakas na ulan. So, nakisilong ako kung saan sila nakasilong. Yung palang dumaan na nung una, umikot lang. Yun na pala yun. Kung talagang tutuluyan kami nun, hindi ka makatakbo. Kunyari, sir, tayo dito, may dumating dyan 4 na motor. Kada isang motor, 2 tao. Hindi ilan yun? Paano mo nalaman nandun ka sa list? Hindi po. Ginigising ako nung si Kuya Boy namin. Wala po eh. Nasa Bicol na yun. Yung madalas po na tumador namin dito, yung tropa ng tito ko. Diyan, tinatawag ako. Akala ko naman kung ano yun. Ngayon, pagsilip ko, sabi ng mga polis, tsempohan ka rin namin. Ilang beses na pala akong pinagbabalik-balikan po dito. Okay. Ano sabi sa'yo? Ayun, nagpirma ako dun sa ano nila. Tapos, yun, i-invite ka nila eh, para po, hindi po ako umaten ng mga program nila. Kasi minsan nangyari nung after ng program, pag uwian, doon binibirahan minsan. Hindi ka na umatid? Hindi talaga ako umatid na ano ako nun. Dito ka lang? Hindi po. Mga ilang nandito lang po ako, tapos mga ilang linggo pa, yun na ako. Nauna yun? Opo, yung nauna. Lista-lista? Nauna po. Para palang since alam nila na na may background kang gano'n, parang winarding ang kanila. Opo. Na-trauma sir, lalo na nung nakauwi ako dito sa Manila ulit. Ang pumapasok sa isip ko nun, para bang kahit na hindi ka na magbisyo ganto ganyan basta pag may titigil sa yung motor o kaya bigla sa yung yung gulat nandun pa rin na parang shit, paano kaya to mawawala hanggang sa nagka-girlfriend naman ako nun. Yun, doon nawala. Oo, nawala talaga, totoo. So, nawala. Yung palang gamot lagi sa'yo. Nawala. Kinausap niya ako, siya yung nag-guide sa akin. Tapos yun. Kasi, ang gulo ko na ng utak ko nun, sir, kasi gusto ko na nga nun lagi, granada ko, lagi ako. Kampante ko pag may hawak akong gano'n. Oo. Kasi meron ka talaga hawak? Wala. Pero yun yung nasa utak ko, kumbaga parang sa akin, lalaban na ako, parang gano'n. Kaysa naman
Parang bang feeling ko, ayan lagi. Pag matutulog ka, konting kaluskos, sila ba yan? Parang ganon. So, trauma talaga. Tapos, basta, wala lang, nangumiti lang siya. Iginit ni John Wayne na umiwas na siya sa masamang bisyong ito. Gayunman, dahil sa tindi ng mga pinagdaanan ni John Wayne, minabuti kong ipakilala sa kanya si Dr. Joel De Leon ng DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bataan, kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin niya ang aming tulong. Gusto ko ipaintindi ngayon, addiction is a chronic, relapsing brain disease. No? Tapos kung saan nagkakaroon yung isang tao ng compulsive seeking ng drugs at the same time ng use. So nahihirapan siyang kontrolin ito. At kahit alam niya po na ito ay nakakasira sa kanyang pagkatao at even sa kanyang mentalidad. So yun ang problema. Hanggat hindi po natin ito naagapan, ang tendency is magpapabalik-balik. Kung gusto mo yung pag-aartista, isipin natin, paano ba ang gagawin ko sa sarili ko para mas matuloy-tuloy ko yung pag-aartista na maayos ako. Na kahit nandyan yung drugs, ay kaya kong tanggihan, kaya kong iwasan. And yung sobriety na sinasabi natin, since relapsing, mas madali natin mapaglalabanan yung problema ng droga. Parang yun ang nakikita ko kasi na pwede natin. Well, siyempre, ako naman nagpapayo lang. Yes. The decision will always be from John Wayne. Opo. So, pwede mo pag-isipan, choice mo yan eh. Yes po. Pero ang gusto ko sabihin mas napakaganda ng kinabukasan mo kung talaga mawawala yung droga sa buhay mo. Tama po, sir. Maraming salamat po, sir. Kung napanood mo yung interview ko kay Giro Manyo, napanood mo ba? Hindi pa po, pero may nagsabi lang po sa akin. Opo. Yun, doon pinakita namin kung gaano kaganda yung programa, yung rehabilitation, saka gaano kaganda yung lugar nila. Talagang mawawala sa isip mo talaga eh. Yung temptation eh. No? Isipin natin yung lifelong na natin na recovery. Huwag pansamantala lang. Opo. Pero si Giro po ba, sir, may question lang po. Ayaw niya nang bumalik sa showbiz, parang... Si Giro, ang maganda kay Giro, alam niya sa sarili na hindi pa niya kaya. Kumbaga, nagre-rehab siya, pero meron pa siya nakikitang kahinaan sa sarili niya, kaya hindi niya iiwan ang rehab. Okay pero po. Ngayon, ang kagandahan, si Giro ay isang volunteer staff ng rehab ngayon. Nag-friend ko po siya sa Facebook. Nagkasabay ba kayo ni Giro sa Opo, showbiz? sa Spirits, magkasama po kami ni Giro. Sa Spirits, naalala ko yun. Kuya ko, magka-birthday kami nun eh. May 9 yun. May 9 din ako. Small world, ha? Bata pa, si Giro nun. Mga 16 po yata. Siya? Ay, hindi ko alam, pero Mas masaya. bata siya. Opo, mas bata siya. Mas bata Tawag pa ko si po doon, Giro Monyo eh. Kasi Pilyo yun. Giro Monyo! Kasi, kuya. Lahat, inaano ako lang hindi eh. Pagdating sa akin, ay, Juan, kuya ko to eh. Alam niya, gago din ako eh. Kaya, tatamaan siya sa akin pag... Naging magkasama pala kayo noon. Opo. Giro. Oo. Sarap din mo kasama yan. Nandito lang kami to help. Just sabihin mo na kay Sir. Let us know if how we can help you. Yan. Anytime. So maraming sa mga makakapanood dito, especially now, compared to yung mga previous interviews mo, you look good, no? Para kang hindi nawala sa showbiz ko. Itsura mo noon, halos ganun pa rin. Interested ka ba na bumalik ulit? Yes, sir. Kung meron nga pong kung meron nga pong tao ulit na parang katulad ni Kuya or may mag-handle sa akin, talagang susunod ako eh. Kaya mo i-let go Hindi at ko let go, tatalikuran mo yun. Talaga? Tatalikuran ko. Dapat ganun. Oo. Tatalikuran mo siya, hindi mo siya lilingunin. Kasi andyan lang naman yan eh. Oo. Ikaw, mawawala ka sa mundong to, yan, andyan pa rin. Oo. So yan. Di ba? At least open ka. Sinabi mo sa kanila. Baka naman sakali may mga viewers tayo, like si Coco, di ba? Baka nanonood sa atin si Coco. Open na open ulit na, na bumalik sa pag-aartista. Parang tanggol. Hindi pag-aartista, sa pagiging aktor. Pagiging actor. Oo. Ano bang dreams mo kapag yung long-term dreams mo as an actor? Anong gusto mo mangyari? So yun, parang mga katulad ako ng mga batikan nating aktor, yung mga naging tatay ko noon sa ayan sila Sir Dante Rivero, yung mga ganyan, yung mga supporting actor matatanda na pero 'di ba? Oo. Gusto mo tumanda sa industriya? Siyempre po. Diyan na ako nagsimula eh. Nag-best child actor po ako, tsaka most popular sa dekada.
Dekada 70. Napanood ko yun. Kay Director Chito Ronyo. Anong role mo nun? Sa dekada? Bunsong anak po ako nila, Vilma? Nanay V. Opo. Okay. Ni Christopher De Leon. Naitago mo yung trophy? Nung nabenta po yung sasakyan kasi yung van namin dati na nakaparada dito, ito wala pa po ito. Sabi ko, na-flat lang na sa talyer. Pero sinala ko ng 10,000. Ngayon, kasama yung awasan. Sabi ko, tutubusin ko. Ganon. Nandun yung mga trophy ko, ganyan, lahat nandun sa likod. So, nung nalaman ko na, kinausap na pala sila lolo nung pinagsanlaan ko, parang i-rehab yata ako. Siyempre, umiwas-iwas na ako. Hindi ko na naasikaso. Si lolo na masikaso nung hanggang sa nabenta na, ganon. Binenta na rin tuluyan ni lolo. Nakasama na yun. Ay, sayang. Kaya nga eh. So, kung sino man ang nagmamay-ari ng trophy niya, alam mo yun, tinapon na yun. balik nyo na lang. Babayaran na lang kung sakali. Tutubusin na lang natin kung sakali may... Hindi ko naman alam kung saan napunta. Nabasag na yata. Napularoan ng bata. Hindi na makita ko nasaan. Hindi na namin makita kung nasaan yung trophy niya. Best actor pa man din, Best child performer na di ba? sa dekada 70. May panghihinayang din po kayo sa nangyari sa kanya. Natural naman. Kaya lang, ang sabi ko sa kanya, nasa sa iyo yan eh. Wala na kami may tutulong sa iyo, kundi lagi na kami nasa likuran mo. O yun lang. Paano ka nabubuhay sa araw-araw? Araw-araw, sir. Ito, sa tita ko, pagka medyo, alam mo yun, nakakaluwag-luwag siya ng konti. Ayan, naabot-abotan naman ako. Tapos yun, paminsan din, airmats, ang ganyan. Wala kang side hustle habang walang ginagawa masyado? Wala wala talaga, sir. Sa isang araw, anong ginagawa mo? Anong routine mo? Wala, nandito lang. Madalas, pag sir, umalis, pag merong mga, na-invite ng mga kaibigan, ganyan. Ganun lang. So maganda sana, makabalik ka talaga doon sa pinakamamahal mo talagang trabaho, which is showbiz. Sabi ko nga, sir, kung pagsisisihan ko, alalahanin ko lang, bibigat lang lalo eh. Parang hindi ako makaka-step forward eh. So, dami nga nagsasabi, tignan mo, nasira buhay, di ka ba nang hinayang? Yung masasagot ko na lang, nasira buhay, at least buhay. Patay lang ang wala remedyo eh, di ba, sir? Hanggat buhay ka, kaya pang ayusin. Anong learnings na natutunan mo sa experience mo dito? Learnings. Sa pang-araw, hindi kasi pwede, sir, na alam mo lahat eh. Ako sa araw-araw, dapat meron kang bagong natututunan. Kasi pag tao ka na alam mo lahat, parang wala akong bilib sa ganung klase ng tao. So, sa araw-araw, dapat meron kang natututunan. So, para sa akin, wala pa akong may papayo pa ulit para sa mga, alam mo yun. Kasi, dahil wala pa akong napapatunayan eh. Wala pa akong napapatunayan. Siguro dati, nung kabataan ko pa, tapos na yun eh. Diba? Pero sa ngayon, ito na yung bago kong tinatahak. So, good luck. Well, we wish you luck. Sana tuloy-tuloy na nga, And do let us know. Nandito lang kami ni Doc Joel para yes, sir. At makinig sa'yo pag kailangan mo kami. Maipapangako ko lang, sir, kung ano man yung mga struggles sa dumadaan sa akin. Pero bandang huli, alam ko, doon pa rin ako sa tama. Yun ang importante. Thank you. Good luck. Thank you, sir. Good luck. Hi teammates, it's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.